Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, dalawa po ang ating pag-uusapan ngayon. Una, itong si Mig Zubiri at saka si BBM nagkausap na. Ito ay tungkol sa legislative agenda, tungkol sa bubuuhin nila na legislative agenda. I-update ko kayo dito, okay? So nag-promise si Mig Zubiri na tulungan itong si BBM sa kanyang plano, okay? Pero posibleng ang magiging Senate President itong si Mig Zubiri, pwede rin si Villar, okay? So ang kabuuang topic niyan, i-play natin itong video, okay? Pangalawa natin pag-uusapan ay itong Platoon General na si Vicente Dupa Danao Jr. umiiyak dahil sa nagpapasalamat kay Pangulong Duterte kasi matatapos na within 30 days from now, matatapos na ang termino ng Pangulong Duterte. Mismo ako ay saddened na wala na si Duterte, tapos na ang kanyang panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas at mamimiss natin ang kanyang pagmamahal sa atin at pagmamahal sa ating bansa. Okay, so ang kabuong storya dyan, i-play natin ito rin. So dalawa ang ating pag-uusapan ngayon. Okay, but bago ang lahat, bago natin itatalakay itong mga topic natin, mag-like this video sa ating YouTube channel and share, like, tapos na, okay? And subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell so that you will be updated with my latest news. Okay? So punta tayo una sa ating first na balita, itong tungkol kay Zubiri at BBM, update sa kanilang pag-uusap tungkol dito sa legislative agenda. Okay? Samantala, tanggap ulit ng balita, nagkausap na si Senator Mig Zubiri at President-elect Bongbong Marcos patungkol sa legislative agenda ng papasok na administrasyon. Ayon kay Zubiri, handa itong tulungan ang President-elect para sa kanyang isusulong ng mga panukalang batas. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Margot, good morning. Morning, partner. Mike, Jade, magandang umaga. Hindi pa man tiyak na si Senator Mig Zubiri na yung susunod na Senate President ay may ugnayan na ito kasama dito kay President-elect Bongbong Marcos Jr. para dito sa mga isusulong ng panukalang batas na maaring maipresenta. Matatandaan natin na itong si Mig Zubiri ay part ng Unity. Okay? So, kung whatever happens, kung si Mig Zubiri man ang magiging presidente, maganda rin kasi kung ano yung mga gagawin ng BBM na mga batas na gusto ni BBM ay maidaling mai-channel kay Mig Zubiri. Sa kauna-unahang zona ng incoming president. Ibinahagi ni Senator Mig Zubiri sa isang media interview na nagkaroon na sila ng pagkakataon na magkausap ni President-elect Bongbong Marcos Jr. para sa bubuing legislative agenda nito. Ano nangyari ang pag-uusap nila pagkatapos ng proclamation ng pagkapanalo ng President-elect noong May 25 at doon ay nangako siyang tutulungan ang incoming president. So tatandaan natin nangako itong si Mig Zubiri na tutulungan itong si Bongbong Marcos sa anumang gusto niyang gawin, okay, dyan sa Senate na madaling ma-channel yung gusto ni BBM, okay? I offered to help. Kasi yung sa panahon kay ni Duterte, yung Senate kasi na-divide ng dalawa oposisyon at saka yung mga senators na kumakampi kay Pangulong Duterte. Ngayon, medyo majority, di ba? So, konti na lang yung opposition. It's a good thing. I told him, boss, di pa ako Senate President, but if you want us to help, we will get the best and the brightest minds of the Senate to help you at least craft the incoming budget, craft the legislative agenda for the State of the Nation address. So, yun yung pinag-usapan namin nung nakita po kami nung proclamation. Kasama din anya sa naturang pagpupulong na yon ay sina Congressman Martin Romualdez na matunog na susunod na House Speaker at iba pang kongresista. Pero paglilinaw ni Zubiri na siya ang tanging senador na naiwan noong proclamation. So, the plan is House Speaker itong si Romualdez
at Senate President si Mig Zubiri. Kung magkatuloy yan, mas mabuti naman. Kaya siya lamang ang senador na nagkaroon ng pagkakataon na makausap Pero magaling din si Cynthia Villar eh. So, either ways. si Marcos. At doon nga raw ay humingi ng tulong sa kanya si Marcos na sana raw ay magkausap sila ni Romualdez para sa posibleng legislative agenda na ipipresenta nito sa kanyang kauna-unahang SONA sa buwan ng July. Samantala pagdating sa Senado, inihayag ni Zubiri na mahalaga na magkaroon ng supermajority sa mataas na kapulungan para sa papasok na administrasyon. Sino man anya sa kanila ni Senator Cynthia Villar ang hindi mananalo sa Senate presidency ay walang dapat mag-ooposisyon o pupunta sa minorya. Sa ngayon ay may lumalabas na ulat na meron ng 12 votes sa Zubiri para sa Senate presidency. 13 votes yung kailangan ng isang senador bago ito mailagay sa Senate leadership. Means, dito sa grupong ito, sa dalawang grupo ito, ay napakalaga na magkasama kami sa isang supermajority. Hindi po pwede kaming maghiwalay. Alam po nila yun. At kinausap ko na si Senator Bato, kasi Senator Bato is very actively campaigning for the other side. But I told Senator Bato, partner, at the end of the day, dapat magkasama tayo kasi hindi ka naman pwede sa opposition at hindi din ako pupunta sa opposition. Samantala, Mike Jade, ang malinaw daw ngayon ng mga senador na pupunta at bubuo ng minority bloc ay dalawa pa lamang. Itong si Senator Coco Pimentel at si Senator Hontiveros. Para sa Pilipinas. Dalawa lang sila. Si Hontiveros at saka si Coco Pimentel. Dalawa lang silang oposisyon. Oh. Wala na. Okay. So punta tayo dito sa pangalawa natin pag-uusapan. Itong si Platoon General Vicente Dupa Danao Jr. na umiiyak na kasi aalis na ang Pangulong Duterte natin. So, alamin natin ang kabuang storya nito. Strong men in uniform of the Philippine National Police. On behalf of the 225,000 men and officers of the PNP, we would like to render our snappiest salute to the Commander-in-Chief. Maraming salamat po tayo sa lahat po ng tulong ninyo sa PNP. Sir, thank you very much. Thank you very much. Talagang masasabi ko, he's very sad na aalis na ang Pangulo natin, no? Subscribe. So, ayan guys, yung, again, iulit natin itong video, ha? In uniform of the Philippine National Police. Strong men and News Channel. Parang yung last message ito ng Pangulo before the President will step down. Talagang masasabi ko na itong si President Duterte ay mahal na mahal talaga niya ang mga sundalo at ang mga pulis. At ma-feel ng mga sundalo at mga kapulisan natin, ma-feel nila yung pag-protect ni Duterte sa kanila. That's why they are very loyal to the President. Truth that matters. Strong men and in uniform of the Philippine National Police. On behalf of the 225,000 men and officers of the PNP, we would like to render our snappiest salute to the Commander-in-Chief. So nag-render na sila ng snappiest salute, no? Nagpresenta itong si Vicente. Maraming salamat po tayo sa lahat po ng tulong ninyo sa PNP. Pakinggan nyo ang kanyang marinig ng tay ang sinabi. So parang tatay talaga nila itong si Pangulong Duterte. Sir, thank you very much. Talagang umiiyak, kawawa talaga. Pero guys, so masasabi natin na talagang ganun talaga. Aalis na ang Pangulo, pero at the end of the day, no, meron namang papalit sa kanya si Bongbong Marcos. Magaling din yun, no? At nandyan naman si Inday Sara Duterte, and I know BBM will always seek advice ni Duterte kung meron man siyang mga, what do you call that one, kung mga tanong, no? Kasi experience na ni Duterte as president at hindi malayo yan sa usapin na pwedeng si Bongbong Marcos ay hihingi pa rin ng advice kay Pangulong Duterte, especially sa drug war. Okay? So, ito naiiyak talaga sila na masasabi kong very loyal sa ating Pangulo, no?
salute din sa mga sundalo at sa kapulisan for doing a good job, for doing a great job sa ating Pilipinas sa pag-protect sa amin sa mga ordinaryong netizens ito sa Pilipinas. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Mag-like and share this video. Okay? Like and share. At subscribe to my channel, Don Mar TV, so that you will be updated sa mga videos, balita na kagaya nito. Ha? Let's always protect BBM and Inday Sara Duterte. Okay? Mahalin natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. At see you in my next video. God bless everyone.